So, nitong hapon mga kapatid, nais ko po na ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa unang Juan 4, talatang 7 hanggang 11. Sa ating mga nakaraang pag-aaral about several weeks ago, natutunan po natin paano ho natin matitiyak na ang isang tao po ay isinugo ng banal na Espiritu. Paano ho natin matitiyak na ang tao po ay pinananahanan ng Espiritu ng katotohanan. Natutunan po natin mula po sa talatang 1 hanggang 6 na ang sinuman mangangaral sa atin na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao, siya'y isinugo ng Antikristo. However, ang mga tao naman na nangangaral patungkol po na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, siya'y isinugo ng banal na Espiritu. At sa gitong klaseng pangangaral, matitiyak ho natin kung ano po ang espiritu ng pagkakamali o kamalian at ang espiritu ng katotohanan. Kaya sabi po ni Juan sa talatang 6, sabi po niya, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga tinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral na mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. So napakalinaw that itinuturo po ni Juan sino po ba ang Antikristo at sino po ang isinugo ng banal na espiritu. So ito po ay tumutukoy sa doktrina. Gayunpaman, sa ating pag-aaralan po nitong hapon, ito po ay tumutukoy sa relasyon natin sa Diyos at ang relasyon po natin sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ito po ay masasabi po natin one of the most famous verses sa 1 John. Matter of fact, ito po ay ginamit bilang isang himno o awit. Beloved, let us love one another. For he that loveth knows God. But he that loveth not knows not God, for God is love. Kanta ho yun mga kapatid. Subalit sa ating pag-aaralan sa talatang 7 at 8, ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. Unang-una, ang utos ng Diyos. Pangalawa, ang dahilan sa pag-utos ng Diyos. At pangatlo, ang bunga ng mga taong tumutupad ng gaytong klaseng utos. Ang utos, ang dahilan, at ang bunga. Tignan po natin ang utos. Verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Dear friends, let us love one another. Ang gaytong klaseng phrase, let us love one another, ay madalas na nakikita sa aklat ng unang Juan. Halimbawa, sa 1 John chapter 3, talatang 11, kung ating po babasahin. Unang Juan 3, talatang 11. 1 John 3, verse 11. Sabi po dito, ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. And then, makikita din po natin sa verse 11, verse 10 pala, sa verse 10, kung itataas po natin ang basa, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa na matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So ang tanong ho dito, bakit po inuutos sa atin ng Biblia na magmahalan ho tayo? Ilang beses binabanggit ho ito. Ito ang ating narinig from the very beginning. Magmahalan, magmahalan, magmahalan. Yun ang utos ng Diyos dito po sa unang Juan. Mga kapatid, magmahalan tayo. Yan ang utos. Pero ano po ang dahilan kung bakit kailangan po natin magmahalan? Well, basahin po natin muli ang 1 John 4, talatang 7. Sabi po ng Biblia,
mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil, ito ang rason, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. So, nakita ho natin ang rason kung bakit po ibinigay yung utos. Hindi lang ho nagtuturo ang mga apostol ng isang bagay na walang dahilan o layunin. Halimbawa, sinabi po ni Pablo, maranasan sana natin ang kapuspusan ng Espiritu. Bakit niya nasabi yun? Para hindi tayo maging katulad ng mga mangmang sa kamunduhan na hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon. Or yung sinabi ng ating Panginoon Jesus sa aklat ng Lucas, maging handa tayo. Utos ho yun. Bakit kailangan po natin maging handa sa bawat oras at araw at panahon? Dahil siya po ay babalik muli. So sa bawat utos na binibigay po sa atin ng Biblia, lagi po ito may layunin. Pero dito, bakit inutos ni Juan na tayo po ay magmahalan? Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ay nagmumula sa Diyos. So ang ibig sabihin po nito, kapag tayo po ay hindi nagmamahalan bilang isang kinatawan ni Kristo, hindi pa natin nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi pa natin natatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi po pwede na isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na mula sa Diyos, wala po siyang pag-ibig sa kinatawan ni Kristo. And lastly, ang bunga. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ito ang bunga. Bunga po nino. Bunga po ng mga taong nakaranas ng muling kapanganakan. Have experienced a second birth. Have experienced being born of God. And secondly, kilala nila ang Diyos. Yung ginamit po dito na salitang to know God ay hindi lang po natatapos intellectually. Kahit ang mga demonyo, they know God. Si Satanas, he knows God. Mga unbelievers, they know something about God. Mga Pariseo, they know something about God. Pero yung tinutukoy po dito, knows God, ay nakatali of being born again. Ang mga taong may relasyon kay Jesus are those who are born again. And those who are born again ay may tunay na relasyon kay Jesus. At ang bunga ng mga taong born again, iibigin nila, mamahalin nila ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Now, in 1 John, ito po ang madalas po natin makikita. Sabi po dito, God is love. Hindi binanggit po, God has love. But that God is love. And we see this pattern in 1 John. Halimbawa, kung babasahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 1. 1 John, chapter 1, talatang 5. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 5. Look at what the Word of God says. 1 John 1, verse 5. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. This is the message which we have heard from Him and declare to you. God is light. Hindi binabanggit po dito ng Biblia, God has light, but that God is light. At ang ibig sabihin na ang Diyos ay liwanag, is that siya po ang perpektong kabanalan, perpektong, we could say, sacredness and purity. Walang halong kadunisan or karumihan na makikita sa Kanya. Walang bahid man na karumihan na makikita kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, God is light. Now, the light here is a reference to purity and holiness. Furthermore, kung babasahin po natin ang talata 9, verse 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil
matuwid siya. In English, if we confess our sins, He is faithful and just. Hindi sinasabi ng Biblia, God has faithfulness and God has righteousness, kundi sabi po dito, God is faithful. God is righteous. Now sa buhay po natin, hindi po natin masasabi sa Panginoon that we have been 100% righteous and 100% faithful. Walang nakakatupad ho nun. Pero ang Diyos mula sa Genesis hanggang Revelation, siya po ang nakatupad ng gaytong klaseng katuruan sapagkat ito ay parte ng kanyang kalikasan. Ang Diyos ay hindi lang may katapatan, kundi siya mismo ay katapatan. Siya ang definisyon, siya ang deskripsyon, siya ang halimbawa ng katapatan at sa pagiging matuwid. Kaya nga si Kristo at ang Diyos ay tinatawag po dito sa chapter 2, dito po tayo sa chapter 2, talatang 29. Verse 29. Chapter 2, verse 29. Sabi po dito, alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Kaya makasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa na matuwid ay mga anak ng Diyos. If you know that He is righteous, napakalinaw na si Kristo, ang Diyos at ang Espiritu Santo, they don't just have righteous. Sabi ng Biblia dito, they are righteous. He is righteous. So ngayon, makikita po natin ang katangian ng Diyos ay makikita na malinaw dito sa 1 John. God is light. God is just. God is faithful. God is righteous. At sa unang Juan 4:7, God is love. Verse 7 and 8, God is love. Na bago po natin alamin yung verse 7, maaari ho natin tanungin, paano ho natin malalaman na ang Diyos po ay pag-ibig? How do we know that God is love? Well, of course, sa Lumang Tipan, napakalinaw, God is compassionate. God is loving. He is kind. He shows mercy sa mga nais po niyang to show mercy to. Pero nakikita din po natin sa Biblia na ipapakita din po ng Diyos ang kanyang pagmamahal po sa atin sa araw-araw po ng kanyang pag-iingat sa ating buhay. Sa araw-araw po ng pag-iingat ng ating pananampalataya. Kapag may mga pangangailangan po tayo na alam natin na may pangangailangan talaga, ang Diyos ang tumutugon ng ating mga pangangailangan. Bahagi po yan sa pag-ibig ng Diyos. Pero ipapaliwanag po sa atin ni Juan kung paano ho natin malalaman talaga na ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Basahin po natin ang talata 9. Sabi po dito in verse 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan banggitin ni Juan na ang Diyos ay pag-ibig at ito ang paraan ng Diyos na maipakita ang kanyang pag-ibig? Well, yung binasa po natin dito sa talata 9 at 10 ay katumbas ng Ebanghelyo. How do you know that God is love? Ipinaranas niya po sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo, the Gospel, ang magandang balita. Minsan naiisip po natin that ang magandang balita ay tumutukoy lang po kay Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay at pagkaakyat sa langit, and then tapos na. Yun lang.
Pero dito natin matitiyak mga kapatid, kung talagang tinanggap natin ang magandang balita. Maraming taong may alam na si Kristo ay naipako sa krus. Maraming taong nakakaalam that Jesus was raised from the dead. Maraming taong nakakaalam that if you receive Christ, you go to heaven, and if you reject Him, you go to hell. Pero in our own lives, paano ko malalaman na tinanggap ko ang Ebanghelyo? Diyan bumabalik ang talatang 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Nang ibig sabihin, mahalin mo ang iglesia. Kapag sinabi mag-ibigan tayo, sino yung tayo na tinutukoy dito? Yung mga kapatiran. Ano po ba yung mga kapatiran? Sila yung mga anak ng Diyos. At ano po ba ang mga anak ng Diyos? Ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Imposible na ang Espiritu Santo na tumatahan sa puso at buhay ng isang mananampalataya can have the gospel pero walang pagmamahal sa iglesia. Walang pakialam sa iglesia, hindi excited sa iglesia, ayaw makihalubilo sa iglesia, ayaw makipagtipon sa iglesia, walang malasakit sa iglesia, pero alam nila ang Ebanghelyo. Sabi ng Biblia, ang taong hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. Ano po ba ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. So ang taong hindi nagmamahal, hindi lang po niya kilala ang Diyos, hindi rin niya alam ang Ebanghelyo. And that is what John is saying here. May mga nakapasok in the church na nagtuturo, you can have Christ and not believe in Jesus as deity and not love the brethren. Pero sabi ni Juan, hindi posible yon. Hindi posible na kilala natin ang Diyos pero hindi natin minamahal ang kanyang iglesia. Hindi natin pwede sabihin, I want to serve Christ pero ayoko maging parte ng ministeryo. I want to serve Christ kaya lang wala akong oras sa mga taong inuutos sa akin ng Panginoon na mahalin. Sabi po ng Biblia dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Now in 1 John, ano po ba ang isang halimbawa na pinapakita sa atin ng Biblia na tayo po ay tumanggap sa Ebanghelyo at pinapakita natin na mahal natin ang iglesia? Ang magandang halimbawa ay ang talatang 17 ng chapter 3. Dito po tayo sa chapter 3, talatang 16 para mas malinaw. 1 John 3 verse 16 to 17. Tingnan po sinasabi, excuse me. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung meron man sa ating ang nasa mabuting pamumuhay at nakakita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So dito, napakalinaw. Kapag alam natin may pangangailangan ang iglesia, kapag alam ho natin meron weakness ang iglesia, at alam natin may abilidad tayo, may kakayahan ho tayo sa tulong po ng Espiritu Santo na tulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong, pero ayaw natin tulungan, hindi natin kilala ang Diyos, wala tayong alam sa kanyang pag-ibig. Yun ang sinasabi ng Biblia. So dito po sa 1 John, napakalinaw, if a man knows the church has a need, pero ayaw natin bigyan yung kanilang pangangailangan, paano natin masasabi sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos? Napakalinaw. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Ano po ba ang gawain ng sinuunang iglesia
nung sila po ay nabuksan, namulat sa katotohanan, at niligtas ni Kristo. Well, kung babasahin po natin ang Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, makikita po natin kung ano po ang naging bunga ng mga taong tumanggap ng Ebanghelyo. Acts chapter 2. At simulan po natin dito sa talatang 40. Acts chapter 2, talatang 40, verse 40. Tignan niyo po yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. At hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang iyong sarili sa masamang henerasyong ito. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nagdagdag sa mga mananampalataya. Ito po ang bunga. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Pangalawa, sa pagtitipon bilang magkakapatid. Pangatlo, sa paghahati-hati ng tinapay. Pang-apat, at sa pananalangin. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. So kapag ang tao pala ay nabuksan at niligtas ni Kristo, magkakaroon sila ng paggalang at pagkatakot sa Diyos. Imposible na kapag tayo po ay niligtas ni Kristo, wala tayong paggalang kay Jesus. Wala tayong takot sa kanyang mga salita. Nang ibig sabihin, kapag tayo po ay nagkakasala, nagkakaroon po ba tayo ng takot sa Diyos? O tayo po ay nagiging manhid? Mauunawa naman ako ng Panginoon. Bahala na. Ang Diyos naman ay maibigin at mapagmahal. Pero sabi ng Biblia dito, nagkaroon sila ng takot at paggalang sa Diyos. Takot dahil kilala nila kung ano ang kaya na gawin ng kanilang Diyos. Pangalawa, takot at paggalang dahil kilala nila na ang Diyos ng kanilang pinaglilingkuran ay banal. Pero hindi lang po natapos diyan. Verse 44, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. So may malasakit. Ito ang naging ugali at bunga ng iglesia. May alam ka ba in the church na nangangailangan sa espiritual, sa pisikal, sa pinansyal? Alam mo ba yung pangangailangan ng iyong kapatiran in the church? Alam mo ba yung pangangailangan ng iyong pastor? Alam mo ba yung pangangailangan ng bawat kapatiran in the body of Christ? Ang sabi ng Biblia, kung may alam tayo, pero ayaw natin tulungan. Hindi tayo lumalakad sa bunga ng Espiritu, which is the product and result of the gospel. Verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So kapag tayo po kumikilala sa Diyos, hindi natin yakap ang ating kayamanan. Dahil ang lahat ng kayamanan na ating po natatanggap mula sa Diyos ay pag-aari pa rin ng Diyos. Tatandaan ho natin yon. Minsan na itatanong ho natin, Panginoon, bakit niyo po ba ako pinagpapala? Alam ko na, para mag-ipon, na mag-ipon, na mag-ipon, na mag-ipon. Sa isang banda, totoo ho yun. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At talagang hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Subalit kung umaapaw ang pagpapala sa anumang anyo o paraan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, maaari ho natin tanungin, bakit nga po ba tayo pinagpapala ng Diyos? Ito ang rason. Lord, binigyan mo ako ng lupa, pero may nangangailangan sa church, para lang sa kanila, ibibigay ko ito for your glory. Meron naman nangangailangan financially. Panginoon, bakit niyo po pinagpapala? Yung pala may mga nangangailangan in the church, may mga nagugutom, walang pera sa grocery, walang pera to pay the bills. Pero tayo ay pinagpala ng Diyos.
Kailangan gamitin yun. Bakit po? Kilala natin ang Diyos. Pero hindi lang po natapos diyan. Verse 46. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Minsan nakakarinig tayo, ano ba yan? Fellowship na naman. Friday may fellowship, Monday may fellowship, Tuesday may fellowship, Sunday may fellowship. Sabi ng Biblia, araw-araw sila nagtitipon. Alam mo, nakakaduda po minsan ang ganong klaseng bukang bibig. Fellowship na naman. Alam niyo po bang ibig sabihin ng fellowship? It means where Jesus Christ is and where the church of the living God is, nais mo makipag-ugnayan sa kanila dahil nabubusog ang iyong kaluluwa sa pinapakain sa atin ng salita ng Diyos. So kapag sinasabi natin, fellowship na naman, what you're really saying is, si Jesus na naman, salita ng Diyos na naman, ang Espiritu Santo na naman. Minsan mga kapatid, kapag hindi ho tayo nagbabantay, kumikilos ang ating laman. Nako, kapatiran sa bahay ko ulit. Ano ba yan? Magugulo na naman ang aking bahay. What if I told you, mga kapatid, ang ating bahay ay hindi mo pag-aari? Pag-aari yan ng Diyos. Kung bawian ng Diyos ang ating bahay, kunin ng Diyos ang iyong kayamanan, kanino ka tatakbo? Sa Panginoon pa rin. Kaya sabi po ng Biblia, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga ari-arian na yan sa isang tapat na steward. At ano ang trabaho ng isang steward? Hindi iipon yung kayamanan o pag-aari, kundi ipaggamit sa kaharian ng Diyos. Pastor, magkakaroon ng alikabok dito. Pastor, madudumihan ang carpet. Pastor, hindi ko alam kung ano ipapakain ko sa church. Teka lang mga kapatid. Nagtitipon po ba ang iglesia para lang kumain? Hindi ho. Nagtitipon ang iglesia dahil sabik tayo magkita-kita to hear and talk about the Word of God. Kaya nakakapagtaka at nakakapagduda talaga yung mga ganong klase mentalidad. It is always something that is quite doubtful. Bakit lagi may pagtitipon? Bakit lagi may gawain? Bakit? What we're really saying is, Lord, I'm just sick and tired of hearing about you. I don't want too much Jesus. Just give me Jesus on Sunday. I don't want Jesus on Monday. I don't want Jesus on Friday. I don't want to have fellowship with Jesus on Sunday. Yun ang sinasabi natin sa Diyos. Inuutos sa atin ng Biblia, mag-ibigan tayo. Pagkatapos ng gawain, ang iba, atat na makauwi na. Wala naman sila trabaho. Wala naman sila gagawin. Yung pala, may mga bagay na galing sa mundo na nag-a-attract sa kanilang atensyon at oras. Kaya instead of magkaroon ng masaya na fellowship, Pastor, bilisan mo na. May pupuntahan pa ako, mag-grocery pa ako, maglalaba pa ako, maglilinis pa ako sa bahay. Mga kapatid, parang po tayo si Marta. Marta, abala ka sa lahat ng bagay. Pero itong kapatid mo, isinantabi niya muna yung mga alalahanin dito sa bahay para mapakinggan niya ang isang bagay na kahit kailan hindi mawawala sa kanya. At yun po ay si Jesus. Kung uunahin niyo po yung mga gawain sa bahay, sabihin na po natin wala ho tayo oras. Pero kaya nga ho tayo nag-commit kay Kristo eh. We make sacrifices for Jesus. Bakit mga kapatid? Ililigtas po ba tayo ng ating mga labada? Ililigtas po ba tayo ng ating mga plato na dapat hugasan sa bahay? Ililigtas po ba tayo ng mga grocery? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Kaya nga sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Alam niyo po nararamdaman ng mga kapatiran kapag hindi ho tayo nakikita. Nalulungkot. Isang beses lang tayo minsan nakikita sa loob ng isang linggo. Aalis ka pa pagkatapos ng gawain. May gagawin ka na mas mahalaga. Mas uunahin mo pa yung party sa mga hindi mananampalataya. Ang sarilang pamilya mo dito sa church, hindi mo mahalin. Hindi mo unahin. Pastor, ang dami kasi pagkain doon. Pastor, masaya doon. Pastor, kailangan ko may mga picture ako doon para may maipost ako sa Instagram at sa Facebook. Mga walang kwentang dahilan. Sabihin po natin yan sa araw ng paghuhukom. Panginoon, pasensya na kasi may party. Hindi kita kilala. Panginoon, pasensya na. Nag-grocery pa kasi ako eh. Now, don't get me wrong. God does not forbid us to do groceries. We need that physically. Pero we also need to manage our time wisely. Kung alam mo parating na ang Lord's Day, huwag mo itapat sa oras at araw ng Lord's Day. Bakit po? Because you want to focus your heart and your mind with the church on Christ. Kaya nga sabi ng Biblia, ang bunga ng mga sinaunang Kristiyano, masigasig, deboto. Deboto saan? Deboto kanino? Deboto sa Biblia, deboto sa iglesia, deboto most importantly kay Kristo. Imposible na sabihin natin, I'm committed to Christ, but not His church. Hindi mo pwede ipaghiwalay ang ulo ng iglesia sa kanyang kinatawan. Tanggalin mo ang ulo, patay ang katawan. Laging makadikit ang dalawa. Well, pastor, hindi naman sa ganyang klaseng paraan may papakita ko ang aking paglilingkod. So ngayon, gumagawa tayo ng paraan na wala sa Biblia. Kumbaga para papasok ka sa trabaho, sinabi ng boss, ito ang mga gagawin mo lang ha. Huwag kang lalampas dito. Sige po boss, kanya-kanya paniniwala yan. O ikaw isang electrical engineer, delikado ang trabaho mo. Sinabi mismo ng iyong supervisor, huwag mo ipapasok dyan, sasabog ha. Diyan ka lang. Boss, kanya-kanya paglilingkod yan. Pasok ka ng pasok dito, sabog ng sabog. Wala, sumabog. Ang workplace, bakit po? Kasi may sariling paglilingkod tayo sa Diyos. The Bible says, Beloved, let us love one another. Kaya Apostol Pablo, ito ay isang paraan mga kapatid na may papakita natin na tayo ho ay nagmamahalan. Ephesians chapter 4. Efeso kapitulo 4. Talatang 3. Actually sa verse 2 para mas malinaw. Efeso 4:2. Efeso 4 verse 2. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. So sabi dito, how do I show my love to the church? I am doing my best to maintain the unity of the church. What is unity, mga kapatid? Unang-una, may isang layunin po tayo bilang iglesia. How do you show you love the church? Ayaw mo gumawa ng iba pang layunin. You want to maintain the unity that Jesus directed us to maintain. Pangalawa, may isang mission po tayo to spread the gospel. Pinapakita mo mahal mo ang Diyos at ang iglesia kung ikaw ay nakikibahagi in the mission field of sharing the gospel. Number 3, may inuutos ang Panginoon upang mailagay ang kanyang iglesia sa kaayusan. Pero kung iilan lang,
is going to commit sa mission po na yon, iilan lang ang makocommit sa layunin ng Diyos, how do we show we love God and the church? If only 20% of the church is working hard for the Lord Jesus Christ. Pero sinasabi natin, pagod ako eh. In 4 years, magpapagamit ako, I should be ready in 4 years. Or in 3 months, I should be ready. Pero sabi ni Kristo, let the dead bury their dead. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon at oras. Redeeming the time for the days of evil. Are we maintaining the unity of the church? If not, hindi tayo nagmamahal. O ikaw asawang babae. Ang asawa mong lalaki ay naglilingkod sa Panginoon, pero hinahadlangan mo siya sa kanyang paglingkod sa Diyos. Hindi ka umiibig sa Panginoon dahil hinahadlangan mo ang isang miyembro ng iglesia ng Panginoon. O ikaw, asawang lalaki, hinahadlangan mo ang iyong asawang babae, mainit siya sa Panginoon. Nais niya paglingkuran ng Diyos, pero pinagbabawalan mo siya sa mga pagtitipon. Pinagbabawalan mo siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo kilala ang Panginoon. Dahil kung kilala mo ang Diyos, itutulak mo sa iyong asawa, ipagtutulakan mo sa iyong mga anak to be closer to Jesus. Pero kung nilalayo mo ang pamilya mo, nilalayo mo asawa mo, nilalayo mo mga anak mo upang maitoon ang kanilang pansin sa kamunduhan, kilala pa talaga natin ang Diyos? Kaya nga, pagdating sa gawain, huwag sana lumabas sa bibig ng mga mister, Mrs., alis na tayo, tapos na ang gawain. At tayo sa mga misis, huwag naman natin sabihin sa mga mister, Hoy, tapos na ang gawain, may gagawin pa ako. Huwag ganon mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, inuutos sa atin ng Diyos, ibigin natin ang iglesia. I need each and every one of you. Kailangan ko po kayo sa buhay ko mga kapatid. Kayo ang nagiging patotoo at bunga ng ministeryo ng Ebanghelyo na nagpapalakas sa akin sa tulong ng Espiritu Santo. Kumbaga sa isang katawan, kailangan ko ang mga paa, kailangan ko ang mga kamay, kailangan ko ang mga tenga. Hindi pwede bibig lang ang mabuhay. I need the church because I need God. I need God, that's why He gave the church. We need each other, mga kapatid. Kaya kapag may isang member of the church na hindi lumalakad sa kaayusan, apektado ang buong katawan. We have the whole church, post ng post about Jesus. Pero may mga ilan, ano-ano ang pinopost na walang kinalaman sa karya ng Diyos. It affects the body. Talaga ba nagmamahal tayo bilang mga kapatid in the church? So sabi ni Pablo dito sa talatang 4, paano ho natin mapapanatili ang pagkakaisa? Sapagkat iisang katawan lamang tayo. Iisang banal na espiritu. Iisa rin ang pag-asa na ibinigay sa atin. Iisa ang Panginoon natin. Iisang pananampalataya. Iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at Siya ang Ama nating lahat. So ang ibig sabihin po nito, if there's only one Holy Spirit, iisa lang ang bunga ng Espiritu Santo. Iisa lang ang takbuhin ng Espiritu Santo. Iisa lang ang direksyon ng Espiritu Santo. Iisa lang ang pananaw ng Espiritu Santo. Pero kung hati-hati po tayo sa ating paglilingkod, are we striving to maintain the peace because of our love for Christ? Sabi dito, iisang pananampalataya. Pastor, ito ang paniniwala ko. Pastor, yan ang paniniwala ko. Hindi ho. Kung iisa po ang katuruan, kung iisa ang Biblia na ating binabasa, kung iisa ang banal na Espiritu, kailangan nagkakaisa po tayo sa Ebanghelyo at kung ano yung inuutos sa atin ng Ebanghelyo. Kaya nga napaka-importante mga kapatid na ang pag-ibig ay hindi lang, I love you, mahal kita,
Hindi ho. Ang pag-ibig is a verb. Love is an action word. Love requires action. At paano po natin malalaman that love requires action? Dahil ang Diyos is love, pero ipinakilala niya sa atin through action kung ano po ang itsura ng pag-ibig. At sino ho yun? He sent Jesus Christ to die on the cross for our sins. Now look at this, mga kapatid. Ang Old Testament batas was like this. You must do, you must do, you must do, you must do. Kapag hindi mo nagawa yan, papatayin kita. That's the law. But under the new covenant, ang sabi po ng Biblia, place your face on Christ. At anong inuutos ng Panginoon sa atin? He doesn't say, magpatay ka ng kordero. He doesn't say, umikot ka ng Jericho ng 10 beses or 7 times rather. Hindi niya po sinabi, make me a shofar. Make sure that the bread is okay. Make sure that the measurement of the temple is right. Pero ang sinabi niya, mag-ibigan tayo. Ano ang mas mahirap sa dalawa? Yung inuutos sa lumang tipan na alam natin hindi natin magagawa? O yung inuutos ng Diyos para sa atin ikabubuti? Ang inuutos ni Kristo ay hindi ka magtayo ng templo, hindi maghandog ka ng kordero, kundi mag-ibigan tayo. Bakit hindi niya inuutos na maghandog ng kordero, mag-build ng templo? Dahil nagawa na ni Kristo yun. Ang inuutos niya ho sa atin, ibigin mo ang iglesia. Ingatan mo ang iglesia. Palakasin mo ang iglesia. Palakasin mo. Nagmamahalan po ba tayo sa church ng Panginoon? Or mas mahal mo ang pamilya sa mundo kaysa ang pamilya sa church? Kaya dito, napakalinaw na ipapakita ho natin na tayo po ay nagmamahal sa Diyos on how we love the church. Posible po ba, pastor, na mahalin ang Diyos na hindi nagmamahal sa church? Basahin po natin ulit ang 1 John 4. Dito naman po tayo sa talatang 19. 1 John 4, verse 19. 1 John 4, verse 19. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman siya sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Now, when you look at each and every one of the members of the church, ito ang dahilan kung bakit tinuturo ho natin, mga kapatid, mag-ingat tayo sa pag-iinsulto, mag-ingat tayo sa panlalait. Because when we look at each member of the Church of Christ, you know who and what we should be seeing? Nakikita natin si Jesus. Huwag natin sabihin, ay yung tao na yan, masyado mataba yan. Pastor, totoo naman eh. But is it edifying? Are you saying that for the glory of Christ? Or gusto mo lang may tumawa? Kung ano yung ginawa ho natin sa ating kapatiran, ginawa na natin yung sa Diyos. Nako, ayoko tumabi sa kapatid ko na yan. May amoy. So ano? Lalaitin na lang natin. Hindi natin kakausapin na may wisdom dahil may pagmamahal tayo sa kanila. Hahayaan na lang natin ganon. O alam mo, may kapatiran na wala sa ayos. They're worldly. Nadadala sa kamunduhan. Ipagpe-pray ko na lang. No. As a member of the church, kung mahal mo sila, pagsabihan mo sila. Kausapin mo sila. Hindi yun, antayin ko na lang si pastor magsalita. Hindi ho. Tungkulin ng bawat isa as members of the church na magsalita. Diyan makikita yung pagmamahal. Hindi yung idadalangin mo na lang, wala kang gagawin. Faith without works is dead. Pastor, baka magalit. So what? Ang sabi ng Biblia,
napakapalad ng mga taong gagamitin ng Diyos upang maging babala sa mga kapatiran. Dahil if you warn your brethren, you shall save them from a multitude of sins. So how do you know na ang iyong pastor ay nagmamahal sa inyo? Kahit mahirap mga kapatid, I need to tell you the truth. Was there ever a time na nagalit ka kay pastor? Sure. But we tell you the truth because we love you. Sinong matinong mga ngaral ng habulang ay pera at dami sa church, every week ibibigay niya masasakit na mensahe para lang masaktan ang iglesia? Walang matinong mga ngaral na gagawa ng ganun. Maliban na lamang kung ikaw ay paruseyo o manhid at hindi ka pa nakaranas ng born again. Pero kung ang purpose mga kapatid is to share the truth of Christ, because mahal mo ang church, gawin natin yon. Alam din natin, mahal po natin ang iglesia kapag iniingatan natin ang ating mga dila. Kapag alam mo ang pinag-uusapan in the church ay seryoso, it's about the Word of God, hindi ka magi-insert ng isang bagay to divert the attention of the people away from the Word. Pinag-uusapan natin about the Word of God. Hahaluan mo ng kabastusan. Hahaluan mo ng kalokohan. Hindi pag-ibig ang tawag doon, makasarili. Bakit makasarili? Dahil gusto mo ma-focus ang atensyon ng tao sa joke mo kaysa sa glory ni Kristo. Kaya napakalino na itinuturo sa atin ng Biblia. Mag-ibigan tayo. Ang hindi umiibig sa Diyos ay hindi rin iibig sa kapatiran. At ang hindi umiibig sa iglesia, hindi niya kilala ang Diyos. So bilang church, mga kapatid, what should we do? This is what we should do. Kung naunawaan natin ang Ebanghelyo, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos on how we love the church. Mahal ko ang iglesia. It doesn't matter kung pagod tayo, wala tayong tulog, alang-alang lang sa bride of Christ. Hindi na balik kung malamig o mainit, alang-alang for the body of Christ. Gagawin natin ang lahat. Bakit po? Because we want to give our best for Jesus through the church. Kaya tayo binigyan ng mga kaloob, mga kapatid. Kaya binigyan po tayo ng mga bahay. Binigyan po tayo ng pagpapala, pinansyal. Is because we want to use those gifts and blessings for the church. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. And in the church, mga kapatid, tanggalin din natin ang ugali at mentalidad. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi ako lalapit sa iyo. Lapitan mo ako. Ano ka, bida? Superstar? Napakaganda mo, napakapogi mo para ikaw lagi lapitan? Hindi ho. Ang bida po dito, ang maganda lang, ang gwapo lang ay si Jesus. Siya ang bida ng iglesia. Ako ang mas matalino, lapitan mo ako. Ako ang mas matanda, lapitan mo ako. Ako ang mas matagal sa ministeryo, lapitan mo ako. Baliktad ang isip. Sabi ng Biblia, ang taong nakakaalam, sila dapat ang magpakita ng maturity. Pero kung may ugali tayo na, lapitan mo ako, lapitan mo ako, lapitan mo ako. Mas mahusay tayo at mas magaling pa tayo kaysa kay Kristo. Dahil si Kristo, siya yung dumapit sa atin. Pero tayo, gusto natin tayong dumalapit o yung tao ang lalapit sa atin. Si Kristo mismo nagpakita ng magandang halimbawa. Ako ang umibig sa inyo. Nang ibig sabihin, siya ang dumapit sa atin. So yung mentalidad na dapat lagi tayo ang nilalapitan, alisin na po natin yun. Tanggalin na rin po natin sa tulong ng Diyos, mga kapatid, yung hiya. Pastor, mahihayin ako, I'm an introvert, hindi ako masyado nakapagsasalita. Kaya ka nga parte ng ministeryo para ma-disciple ka. Kung wala kang lakas ng loob, kailangan mo lang ang tulong at biyaya ng Diyos. Kaya nga tanggalin na natin yung hiya-hiya na nahihiya akong mag-share, nahihiya akong makihalubilo. Hindi, mga kapatid.
Lumalakas ang church kapag ikaw ay lumalapit. Lumalakas ang church when you get involved. Pero kapag nilalayo mo sarili mo, hindi natin napapanatili ang pagkakaisa in the church. Kaya dito ho natin mapapatunayan, kilala natin ang Diyos. How you treat the church is how you show your love to God. Dahil one day, alam mo bakit? Papatay ng Diyos ang lahat ng mga hindi mananampalataya dito sa mundo. Here's one of the big reasons sa kanyang pagbabalik. This is why God is going to kill unbelievers. Dahil sa mga ginawa nila laban sa kanyang iglesia. That's the truth. Paano? Inusig nila ang iglesia. Hindi nila tinanggap ang ebanghelyo ng iglesia. Nilait nila ang iglesia. So ngayon, sa pagbabalik ni Kristo, papatayin niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya dahil sa ginawa nila laban sa iglesia ng Panginoon. Dahil kapag kinalaban ang iglesia ng Diyos, kinalaban din nila ang Diyos. So as the church, this is how we know we have the gospel. Mahalin natin ang bawat isa. Kapag ikaw ay lalapitan ng kapatiran, huwag mo itago. Sister, kamusta ka na? Ayos lang. Pero deep down, alam mo, ang dami mong dinadala. Kaya ka nilalapitan para hindi mo bitbit ang lahat. Pero of course, kung yung lumalapit naman sa inyo ay masyado madaldal at ikakalat ang yung, we could say, privacy to other people, then natural lang, huwag mo sabihin. Pero kung alam mo mapagkakatiwalaan yung tao na yun, which should be everyone in the church, then we should open up. Because Ecclesiastes chapter 4 makes it very clear. 2 is better than 1. Kapag may nahulog, may sasalo. Do you love one another? We love you, church. And the only way we can love the church is if we love Christ. And the only way to understand Christ is to understand what He did on the cross for our sins. Sacrificial love ang ipinaranas ng Diyos sa atin. Sacrificial love din dapat ang iparanas natin sa bawat kapatiran in the church. Beloved, let us love one another, for love is from God. He that loves knows God, for God is love. He that loveth not knoweth not God, for God is love. As we pray.